Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, gaano ba natin kinakailangan ng awa sa panahon natin ngayon? Itong panahon natin na ito ay para bang nagsilbing gubat na kinakain ito ang bawat parte nito, na nagiging dahilan ng pag-usbong ng mga gera na pagpapatulo ng inosenteng dugo. Nagpapahirap sa mga taong mahihina at nagdudulot ng kasamaan sa isipan ng karamihan upang gumawa ng mga karumaldumal na bagay. Mga tao na nagsisiraan sa isa't isa. Ang mayaman ay lalong yumayaman at ang mahirap ay parang mga maliliit na bagay na lamang na inaapak-apakan na lamang ng mayayaman. Panahon kung saan hindi na pinapahalaga ng ugali dapat taglay ng isang tao. Wala nang silbi ang isang tao maliban na lamang na kailangan siya. Panahon kung saan kinakain ang isang tao ng kanyang kaalaman dahil sa pagmamalaki hanggang sa kanyang maisip na ang lahat dito sa mundo ay kaya niyang makuha. Hindi nagpakukumbaba sa mga mababang uri ng tao. Hindi na pinapansin ang karapatan ng mga kapuspalad na ginagawa palang biktima ng kasamaan. Gaano ba natin kinakailangan ng awa sa panahon natin ngayon? Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katotohanan, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang lumikha sa panahon at lugar na ito. At siya ang may pinakamaawain na katangian hanggang sa tinawag niya ang kanyang sarili ang pinakamaawain at ang pinakamahabagin. Dalawang katangian na bukod tangi sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ja'ala Allahu rahmatan mi'a juz'in famsik indahu tis'ata wa tis'ina juz'an fa anzala fil ardi juz'an wahida." Ginawang 100 bahagi ng Allah ang awa at hinahawakan o kinuha faamsaka indaw tis'atan wa tis'ina juz'an, at hinahawakan o kinuha ng Allah ang siyam na putsiyam na bahagi nito at ibinaba ng Allah sa kalupaan ng isang bahagi nito. Kahit sa anong klaseng nilikha, makikita natin ang awa at habag sa pagitan ng bawat isa. Maliban na lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala pa rin ang pinaka nagtataglay ng sobrang pagkakaroon ng awa at habag. Naiulat ni Umar na anak ni Khattab, kalugdan nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga bihag mula sa digmaan, at mula sa mga bihag na ito ay mga isang babae na nawala ang kanyang anak. At noong nakita ng babae na ito ang kanyang anak ay nauhaw, ay kinuha niya agad ang bata at pinadidi niya ng gatas mula sa kanyang didi. At sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sa amin nakikita ba ninyo ang babae na ito? Sa palagay ba niyo ay kaya niyang itapon ang kanyang anak sa naglalaglab na apoy?" Aming sinabi na hindi, bagkus siya ay walang kakayahan na gawin iyon. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katotohanan na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay mas lubos na maawain sa kanyang mga alipin kaysa pagkaawa ng babae na ito sa kanyang anak. Napagpasyahan ng Allah subhanahu wa ta'ala na mananaig at mangingibabo ang kanyang awa kaysa sa kanyang galit. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lama khalaqallahu al-khalqa kataba fi kitabihi fahuwa indahu fawqa al-arsh, inna rahmati tuglabu ghadabi, wa fi riwaya inna rahmati sabakat ghadabi." Noong nilikha ng Allah ang lahat, sinulat sa libro ng Allah na ang Allah ay nasa ibabaw ng kanyang trono. Katotohanan na ang aking pagiging maawain ay natalo
o nangingibabaw nito ang aking galit. At isa pang mga pagsalaysay, katotohanan ng aking pagiging maawain ay nanguna kaysa aking galit. Mga kapatid sa paniniwala, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi ipinadala ang Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang sugo sallallahu alaihi wasallam maliban na lamang upang magsilbi bilang awa para sa sangkatauhan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin," at hindi ka namin ipinadala o Muhammad salam kundi bilang habag sa mga sangkatauhan. Ang buhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay awa. Ang pagpapadala sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ay awa. Ang pagsasalita niya ay awa. At ang pananahimik niya ay isang bagay ay awa. Awa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa katauhan, awa sa mga nilikha na di nakikita, at awa sa lahat ng mga hayop, at lalong higit awa sa nasyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Bil mu'minina raufur rahim," at siya ay mawain, lubos ang kabutihan at mapagmahal sa mga mananampalataya. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay lumuluha dahil sa kapakanan ng kanyang nasyon. Kanyang sinabi, "Allahumma ummati ummati wa baqa." Faqala Allah azza wa jalla, "Ya Jibril, idhab ila Muhammad wa rabbuka a'lam fas'alahu ma yubkika." Fa'atahu Jibril alayhi salatu wassalam fas'ala fa'akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qala wa huwa a'lam. Faqala lahu, "Ya Jibril, idhab ila Muhammad faqul inna sanudrika fi ummatika wa la nasu'uk." Sabi ng Allah kay Jibril, inna sanurdika fi ummatik wala nasu'uk." O Allah ang aking nasyon, at siya ay napaiyak. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "O Jibril, puntahan mo si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katotohanan na alam ng iyong Panginoon ang lahat. Tanungin mo si Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ano ang nakakapagpaiyak sa kanya." Dumating si Jibril kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tinanong siya ni Jibril, at sinabi ni Jibril ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, at muling inutusan ng Allah azza wa jalla si Jibril. Sinabi muli ng Allah subhanahu wa ta'ala, "O Jibril, puntahan mo si Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sabihin mo na katotohanan na malulugod kami sa kanyang nasyon at hindi kami magiging pabaya." Tingnan niyo ngayon, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang awa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga kalaban, na tinanggihan nila ang kanyang paanyaya patungo sa relihiyong Islam at sinaktan nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At dumating ang anghel ng kabundukan na nagsabi, "Kung gustuhin mo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itataob ko sa kanila ang dalawang bahagi ng kabundukan na ito. In shi'ta an utbika alaihim al-akshabain fa'altu faqultu bal arju an yukhrijallahu min aslabihim may ya'budullah la yushriku bihi shay'an." Sinagot siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Bagos ako ay umaasa na lalabas mula sa mga angkan nila ang mga tao na nagsasamba sa Allah at hindi magtatambal sa Kanya." Ja'at Tufail bin Amri ad-Dawsi ila Rasul sallallahu alaihi wasallam faqal, "Inna Dawsan kad asat wa abat fad'u Allah alaihim." Fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qibla wa rafa'a yadayhi faqala an-nas halaku. Faqal, "Allahumma hdi Dawsan wa'ti bihim, Allahumma hdi Dawsan wa'ti bihim." At doong dumating si Tufail na anak ni Amr at ang kanyang mga kasamahan, kalugdan nawa sila ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at kanilang sinabi, "O sugod ng Allah, katotohanan ang pamilyang Daus ay sumuway at tumanggi sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ipanalangin mo para sa kanila ang kasawian at
at may nagsabi pa na kasawian para sa pamilya ng Daus. At nanalangin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa kanila at sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, O Allah, naway gabayan mo po sa tamang landas ang pamilya ng Daus at patatagin mo para sa kanila ang kanilang buhay. Aking mga kapatid sa paniniwala, aking mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang relihiyong Islam, lahat ito ay awa. Ang itaas ninyo ay awa at ang ibaba nito ay awa at ang kabuuan nito ay awa at ito pa ang ibang bahagi ng awa nito. Ang una, ang awa na makita natin sa mga batas ng Islam. Isa sa mga uri ng awa na sa Islam ay hindi dito pagmilit sa tao ng mga bagay na hindi nila kaya at hindi pag-uutos ng mga bagay na hindi nila makayanan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ang reliyon ng Allah ay madali at walang kahirap-hirap, na kung kaya hindi pinag-utos ng Allah sa kanyang mga alipin ang mga bagay na hindi nila makakayanan. Ang lahat ng mga bagay na dudulot ng kahirapan ng isang tao sa paggawa nito ay inalis ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Wa ma ja'ala alaykum fid din min haraj. Ginawa niya para sa inyo ang makatarungan at ganap na batas na walang anumang pagmamalupit at pagpapahirap sa anumang pinag-utos at mga alintutunin dito. Sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Hangad ng Allah na magiging madali para sa inyo ang kanyang batas, hindi niya nais na kayo ay pahirapan. At sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Inna dina yusra. Katotohanan ng pananampalatayang Islam ay magaan. Sa lahat ng mga batas ng Islam ay makikita dito ang awa na nangingibabaw. Ang pagdarasal ay napakaiksi at napapagsama ang oras na nasa paglalakbay ang isang Muslim at maaaring gumamit ng alikabok ng pamalit ng tubig sa pagkakataon na dumating ang oras ng pagdarasal na hindi makita ng tubig, at maaari ding ang paghaplos ng medyas sa oras ng paglalakbay at kahit sa oras ng pamamalagi o pamanatili, at maaaring kumain ng isang Muslim sa mga araw ng pag-aayuno Ramadan sa oras na siya ay naglalakbay at sa mga oras na siya ay may sakit. At ang hindi pagiging obligadong kawang gawa, zaka sa pagbisita ng Makkah sa mga walang kakayahan. Ang pamimili sa mga madaling bagay na makakapag-iwas sa pagkaroon ng kasalanan, ito ay pamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May ulat at sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, kapag pinapili si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagitan ng dalawang bagay, pinipili niya ang mas madali sa dalawang bagay na ito hanggat hindi ito magdudulot ng kasalanan. Ang pangalawa, ang habag na nakikita sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Si Anas radhiyallahu anhu ay nagulat na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Inna hada din matinun fa'awgala fihi al-barak fa'awgala fihi birifqa. Katotohanan, ang relihiyon na ito ay matibay at mamumuhay kayo sa pamagitan ng relihiyon na ito na may awa, at huwag niyong pahirapan ng iyong mga sarili na magdudulot ng pag-iwan ninyo sa ibang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fakhlafu min al-amal ma tutiqun. Hindi na putol ang paggamit ninyo ng gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala hanggat kayo ay abala sa pagsamba sa Kanya. Katotohanan na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinagbabawal ang mga sobra sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala bilang awa. Sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, may babae na malagi sa akin mula sa angkan ni Saad. Pagkatapos ay pumasok si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi, Sino siya? Aking sinabi, siya ang pula na hindi natutulog sa gabi dahil pagdarasal niya. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwag niyong gawin ang mga gawain na hindi ninyo kaya. Katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi nagsasagawa hanggang hindi kayo magsawa. Sinabi ni Anas, kalugdan nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, pumasok si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Pagkatapos ay nakita niya ang tali na nakabalagbag at nakatali sa dalawang haligi at kanya sinabi, ano ito? At sinabi nila, ito ay tali sa pagmamayari ni Zainab. Kapag siya ay napagod, umawak siya sa tali na ito. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwag ninyong pigilan ang pagod na naramdaman ng inyong katawan. Kapag kayo ay napagod, kayo ay umupo at magpahinga. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang Islam ay awa sa atin. Kaya naman mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sundin lamang natin ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung paano ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ginagawa o sinasabuhay ang Islam upang hindi tayo maligaw at upang hindi tayo makagawa ng mga maling gawain. Kaya hinihiling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na naway ay pagpatuloy natin ang pag-aaral sa Islam upang makilala natin ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala at mga gawain ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanggang dito na lamang. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.